things to the Lord. Kaya mga kapatid, sabi ko dito, in every time, na tayo'y nagigising araw-araw, isa pa rin sa mga kapatid, upang tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ako po? Even in the middle of comfort life. Po, mabuti man ang buhay, maganda man ang nangyayari sa buhay natin mga kapatid, o hindi, tayo po ay salamat pa rin. In the trials, mga pagsubok mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nagkulang sa atin. So all of His blessings sa paggabay at pagmamahal sa ating mga kapatid. Siya po nagbibigay, naglakas sa ating mga kahinaan. Kaya po na sinabi ng Apostol Paul, when I am weak, then I am strong. Opo mga kapatid, the gratitude of the Lord, ay hindi lamang dapat po ipinapahayag sa oras na kasaganahan. Kundi, lalo na po sa mga pagkakataong tayo po ay sinusubok. Ako po mga kapatid, walang natin ay minsan tayo po ay sinusubok ng Panginoon. Sapagkat, sa bawat tinig ng ng ating puso at bawat tinig ng ating nilanghap, naroon po ang katapatan ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos, ay karapat-dapat natin pagpasalamat araw-araw. Kaya, the reasons to give thanks to the Lord, our first point tonight, give thanks because God is good. Amen. Verse 1, sabi ko dito, give thanks unto the Lord, for He is good. Amen. Maging mabuti pa man po tayo or hindi, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya, we give thanks because God is good. Kaya, in our first points tonight, God's goodness is in His nature. Amen. Kaya, hindi lamang po kumagawa ng mabuti ang Diyos, siya ay mabuti sa kanyang pagkatao. Right. Kaya nga po, King David said in Psalms 34, verse 8, "O taste and see the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him." Amen. Sabi po, ang kabutihan ng Diyos ay hindi po nagbabago mga kapatid. Hindi pumupas kailan pa man. Ano po ang pumupas mga kapatid? Tayo lamang po ang pumupas. Bago. Paminsan-minsan. Tama po mga kapatid? Kaya, give things because God is good. Our second subpoint, God's goodness is evident in our lives. Right. What is the evidence of God? Mga kapatid, every day we see His goodness. Yan po evidence sa Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya sabi ng Lamentation, chapter 3, verse 22-23, "It is the Lord's mercies that we are consumed because His compassion fail not." Ako, sa mga kawaan, ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi napupos. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ako, even in our successful or life, in our trials mga kapatid, God have a purpose. Ako mga kapatid, siya ang ating tagapagtustos, tagapagligtas at nag-iingat. Kaya give thanks because God is good. Our third subpoint, God's goodness leads us to repentance. God's goodness is meant to lead you to repentance. Kaya sabi po ng Romans chapter 2 verse 4, "Or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance." Kaya po, hinamang po ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan
at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Apo mga kapatid, hindi tayo pinaparusahan agad ng Panginoon. Bibigyan pa po tayo ng pagkakataon magbago. It's just not a different with me mga kapatid. God gave me a chance to repent so that I believe God has bring us to Jesus. Tama po? Dahil kung ang Diyos po natin is the same with the Old Testament, wala na po matira sa mga tao mga kapatid. Because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Tama? If His patience is bring to now from the Old Testament, there is no one can save. Tama po mga kapatid? Kaya ka po, ang kabutihan ng Diyos ay nagpapaalala ng kanyang awa. It leads us to repentance. Yeah, reasons to give thanks to the Lord. Our second point tonight, give thanks because His love endures forever. Amen. The Bible says in Psalms 107 verse 1b, for He is good, for His mercy endureth forever. Amen. Kaya, pag sinabi nga po, for His mercy endureth forever, ipinapakayag po nito na ang kabutihan at habag ng Diyos ay kailanman po hindi natatapos. Patuloy po itong umiiral mga kapatid sa lahat ng panahon at sa lahat ng henerasyon. His steadfast love endures forever. Kaya, give thanks because His love endures forever. This is our first sub-point tonight. In our second point, His love is unchanging. Unlike of human love, God's love is consistent. Ganun po. Kaya sinabi ng Diyos sa Malakay chapter 3, verse 6a, for I am the Lord, I change not. Amen. Hindi po nagbabago ang ating Diyos mga kapatid. We are not love of God by our performance. Tama po? We love God because God's love cannot be changed. God's love is consistent always. Tama po mga kapatid? Kaya, give thanks because His love endures forever. Or second, some points, His love is unfailing in every season. Sa kasaganahan po o pagkikitan ng kapatid, nanatili po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng Romans, chapter 8, 38-39, nothing can separate us from the love of Christ. Ako mga kapatid? Kaya laging nariyan po ang ating Panginoon, lalo na po sa oras na pangailangan. Give thanks because His love endures forever. Our third sub-point in our second verse, second point tonight, His love is covenant and faithful. A covenant means a sacred promise or agreement that creates a lasting relationship, especially between God and His people. Steadfast love, in Hebrew po mga kapatid, hesed, meaning loyal, faithful. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Na po ay pinapakita niya ang kanyang pag-ibig na po sa pamamagitan nila po ni Jesus Christ. Kaya ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya po in our third point tonight, give thanks because we are called to respond. We are called to respond with gratitude. That is our third sub-point. Kaya sabi po dito, give thanks unto the Lord. Literal meaning po mga kapatid, no one can exemption. Ang pasasalamat po natin sa ating Panginoon, no one can exemption mga kapatid. Magpasalamat po tayo palagi, every season, any season mga kapatid. Kaya it's a call to worship.
an invitation, ano po, to everyone to show gratitude to God for who, ano po, who He is and for what He is done. Nating lahat mga kapatid. Kaya give thanks because we are called to respond with gratitude. A. Thanksgiving is a command. Utos po ang pagpasalamat sa Panginoon mga kapatid. Inuutos po ito ng ating Panginoon. It is not optional ang pasalamat sa Panginoon mga kapatid. Ito ay kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, sabi po dito, sa lahat ng mga bagay, pagpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Concerning our Jesus Christ, mga kapatid. Tama po, God's command, ano po, ay para po sa ating ikabubuti. Pasalamat, ang tamang tugon po, saan po mga kapatid? Sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya, give thanks because we are called to respond with gratitude. Our second sub-point, and our third point tonight, give thanksgiving will focus our hearts. It helps to remember na po ang mga ginawa ng Diyos na po sa ating buhay mga kapatid. Nagbibigay ito po ng pananaw sa gitna ng problema at pinapalitan nito ano po ang mga reklamo natin ng mga papuri. Kaya give thanks because we are called to respond with gratitude. Our third sub-point tonight, thanksgiving glorifies God. Kaya sabi po ng Psalms, chapter 50, verse 23a, who so often praise glorifies me. Kung sino po, nagbibigay pasalamat, niluluwanan natin siya po ang ating Diyos. Kaya sa ating po nalang ngayong gabi, always give thanks unto the Lord. Tama po mga kapatid, ang naghahandog ng kahit pasalamat ay niluluwanan natin sa atin. God says, mga kapatid, this is a kind of worship. There's are many kind of worship, mga kapatid. Kaya lang po, kailangan natin last week in our pastor preaching here, kind of worship, ano po, singing, praying to God, and ano po, all things that we do here in church, mga kapatid. Kaya, nagiging patotoo po mga kapatid sa ating buhay kung gaano po kabuti ang ating Diyos. Ako po mga kapatid, in our conclusion tonight, in our verse, in Psalms 107 verse 1, is not just a reminder, it is a declaration of God. Amen. We are to giving thanks to the Lord. Una, our title is Reasons to Give Thanks to the Lord. Number 1, because God is good. Number 2 po, ng ating points tonight, because His love endures forever. And our third point tonight, because we are called to respond with gratitude. Kaya po mga kapatid, what are you going through right now? Kaya po, ang Diyos po ay karapat-dapat lamang po natin pasalamatan. In all of our aspects in our life, mga kapatid. Kaya, what is your reason to give thanks to God? Mga kapatid, every day, write our gratitude to God. Araw-araw po tayo isulat po natin ang ating pasalamat sa ating Panginoon. Ano po, just tell to others if how you do bless God. Sabihin po natin sa iba mga kapatid kung paano po tayo pinagpala ng Diyos. Kaya, salamat po mga kapatid sa ating devotion tonight. Tayo po lang ay tumayo. Praise po Diyos. It's all our praise. Heavenly Father, thank you for tonight, our short devotion. We study the Lord. Salamat po sa inyong presensya.